as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa Job, Kabanatang 23, Talatang 3. Kung alam ko lang kung saan ko siya hahanapin, kung makakapunta lang sana ako sa kinaroroonan niya. Ito ay panawagan at pagnanais ni Job na makatagpo ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, sa gitna ng pagdurusa, ang puso ng taong may pananampalataya ay hindi lang naghahanap ng sagot. Naghahanap siya mismo ng Diyos. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect, kung saan dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at sa pananalangin. At itutuloy natin ang ating aklat na binabasa, ang Job. Ngayon ay kabanatang 23 at 24 at mula po sa ang Bible Pinoy Version. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Tapos sumagot si Job, kahit ano pang sabihin mo, mabigat pa din ang loob ko. Kahit iyak na ako ng iyak, pinaparusahan pa din ako ng Diyos. Kung alam ko lang kung nasan siya, pupuntahan ko kahit saang lugar pa. Sasabihin ko lahat ng aking daing, mga argumento ko, aking iisa-isahin. Gusto kong malaman ang kanyang sasabihin, kanyang sagot gusto kong intindihin. Gagamitin kaya ng Diyos ang lahat ng lakas niya laban sa akin? Hindi, instead, papakinggan niya ang aking sasabihin. Ako'y tapat, kaya pwede akong magpaliwanag sa kanya at i-declare niya akong walang kasalanan. Hinanap ko ang Diyos sa east pero wala siya doon. At kahit sa west, wala pa rin siya doon. Pumunta rin ako sa north pero hindi ko siya nakita. Nag-try din ako sa south pero wala akong napala. Pero alam ng Diyos lahat ng aking ginagawa at pag sinubok niya ako, makikita niyang pure na gold ako. Lumalakad ako sa landas niya at talagang tapat ako sa kanya. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at ang mga salita niya, iniingatang lubos. Hindi siya nagbabago at di pwedeng kontrahin. At ginagawa niya ang gusto niyang gawin. Tutuparin niya ang purpose niya sa akin. Bukod pa ito sa marami pa niyang planong gawin. Kaya naman natatakot ako pag sa kanya'y humarap. Isipin ko lang ito, ako'y nasisindak, lakas ng loob at tapang ko ay nawawala. Sa harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Pero kahit napapalibutan ako ng dilim at hindi na makakita, di ako titigil na tumawag sa Kanya. Bakit hindi pa dumarating ang time para hatulan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang masasama para makita ito ng mga nagsaserve sa Kanya? Inaalis ng mga masasama ang mga boundary ng lupa at inaalagaan ang mga tupang ninakaw nila. Pati mga dangki ng mga ulila ay kinukuha nila, pati na rin ang mga baka ng byuda bilang sangla. Karapatan ng mga mahihirap, tinatapakan nila dahil sa takot, nagtatago na lang sila. Kaya ang dukha parang dangki na mailap, nililibot ang gubat, mapakain lang ang anak. Nag-harvest sila sa bukid na hindi kanila, sa ubasan ng masasama, nakikikuha na lang sila. Natutulog silang walang damit na maisuot, sa lamig ng gabi wala ring maikumot, para mga patak ng ulan sa mga bundok ang bumabalot sa kanilang katawan, para may masilungan pagitan ng mga bato ang pinagtataguan. Pinapautang ng masasama ang mga dukha at pag di nakabayad mga baby na ulila sa tatay ang kanilang kinukuha at kahit pa yung mga nasa dibdib ng nanay nila, walang damit na maisuot ang mga dukhang pag-alagala. Sila ang umaani pero kumakalam ang kanilang sikmura. Gumagawa sila ng oil mula sa olive at alak mula sa ubas, pero sa sobrang uhaw nila, di naman nila ito mainom. Mula sa city dumadaing sa Diyos ang mga sugatan at naghihingalo, pero di niya pinakinggan ang hiling nilang saklolo. Sila mga taong nireject ang liwanag o mga taong di naglalakad sa mga daang maliwanag. Bumabangon ang mga mamamatay tao pag madaling araw at pinapatay ang mahirap na walang kalaban-laban. Pagdating ng gabi, siya naman ay nagnanakaw. Ang nakikipag-sex sa di niya asawa ay naghihintay na dumilim. Nagtatakip pa ng mukha para di mapansin. Paggabi naman, binubutasan ng magnanakaw ang dingding ng bahay. Ayaw nila sa liwanag kaya sila nagtatago tuwing sumisikat ang araw. Natatakot sila pagdating ng liwanag pero ang gabi, ginagawa nilang kaibigan. Sinabi ni Sofar, tinatangay ng baha ang taong masama. Sinumpa ng Diyos ang mga lupa nila at wala nang nagtatrabaho sa mga ubasan nila. Gaya ng snow na nalulusaw sa panahon ng taginit at tagtuyot, lalamunin ng mundo ng mga patay ang mga makasalanan. Kahit mga kamay nila'y makakalimutan sila, mga katawan nila'y inuod na, mga punong pinutol ang gaya nila, kasi inaapi nila ang mga babaeng di nagkaanak. Pati mga byuda, labis nilang hinamak. May power ang Diyos para wasakin ang malalakas at mamamatay sila pag Diyos na ang kumilos. Hayaan man ng Diyos na payapa silang mabuhay, sa bawat sandali siya'y nagbabantay. Umasenso man ang masasama pero di nagtatagal, natutuyo sila gaya ng damo at halaman. Para mga hinarvest na grain, pinutul-putol sila. Pero kung hindi totoo ang sinasabi kong ito, sinong makakapagpatunay na nagsisinungaling ako? Sa madilim na bahagi ng buhay. Noong August 1932, namatay ang asawa at anak ni Thomas Dorsey sa panahon ng panganganak. Mula sa kanyang malaking kawalan at pagdadalamhati ay lumabas ang isang magandang awit na nagpapahayag ng kanyang malaking pangangailangan sa Diyos. Ang awit na yon ay ang Precious Lord. At nakasaad doon ang mga salitang ganito, Take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Sa Job, Kabanatang 23, mababasa natin ang sagot ni Job kay Eliphaz. Siya ay nagpapahayag din ng kanyang malaking pangangailangan sa Diyos. Sa talatang 3 na ating binasa kanina, kung alam ko lang kung saan ko siya hahanapin, kung makakapunta lang sana ako sa kinaroroonan niya. Ang kabanatang ito, kaibigan, ang bahaging ito ng aklat ni Job, ay naglalaman ng isa sa pinakamagandang talata sa buong aklat. Naalaala niya ang uri ng matamis na relasyon, masayang pamilya bago ang trahedya. Mula noon parang hinahabol niya ang Diyos sa lahat ng direksyon, ngunit hindi niya matagpuan o maabutan. Higit sa lahat, ninanais sana niyang makasama muli ang Diyos. Sinabi niya sa talatang 8 at 9, Hinanap ko ang Diyos sa kung saan-saan, sa silangan, kanluran, hilaga at timog, pero hindi ko siya matagpuan.
Nararanasan ni Job ang inilalarawan ng ilan na madilim na bahagi ng buhay. Ang phrase na ito ay mula kay John of the Cross upang ilarawan ang mga panahon sa ating spiritual life na parang malayo ang Diyos. Pakiramdam natin ay napakalayo niya. Pakiramdam natin ay wala siyang pakialam sa atin. Inilarawan ito ng isang theologian na a malady that the greatest of Christians have suffered from time to time. This is no ordinary fit of depression, but it is a depression that is linked to a crisis of faith, a crisis that comes when one senses the absence of God or gives rise to a feeling of abandonment by Him. Isang sakit na dinaranas daw ng mga dakilang Kristiyano, mga magigiting na Kristiyano, na mga mananampalataya. Ito ay hindi pangkaraniwang bagay ng depresyon. Ngunit ito ay isang depresyon na nauugnay sa isang krisis ng pananampalataya. Isang krisis na dumarating kapag nadarama ng isang tao, ng isang mananampalataya na parang napakalayo ng Diyos. Hindi na nga niya alam kung mayroon ba talagang Diyos. Na parang pinabayaan siya ng Diyos o isang pakiramdam na iniwan talaga siya ng Diyos. Ngunit kaibigan, ipinaaalaala sa atin ang awit kabanatang 34, talatang 18, sa madilim na bahagi ng ating buhay, na ang Diyos ay naroroon. Kahit na pakiramdam natin ay wala siyang pakialam sa atin. Sa talatang 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Kaibigan, kung ikaw ay dumaraan sa mabigat na pagsubok, huwag kang matakot. Ipahayag ang laman ng iyong puso sa Diyos. Katulad ni Job, hanapin mo siya ng buong tapat sapagkat ang Diyos ay hindi malayo sa mga tapat na naghahanap sa Kanya. Kaibigan, naramdaman mo na bang malayo sa iyo ang Diyos? Anong karanasan mo ang nakatulong sa iyo na maunawaang may mga pagsubok talagang dumarating sa isang mananampalataya? Paano mo iniisip na makatulong sa ibang nasa madilim na bahagi ng kanilang buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-comment dyan sa atin pong comment section. Kung kayo po ay nanonood sa atin pong Facebook page or sa YouTube channel, dyan po sa comment section, pwede nyo pong i-comment dyan ang inyo pong reflection. At para naman po sa mga nakikinig sa radyo, ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sumama sa atin pong paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila kang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may likha sa amin. Ikaw rin ang nagsusustain ng aming mga buhay. Ang lahat ng aming mga pangangailangan ay iyong ipinoprovide. Salamat sapagkat ginagawa mong posibleng ituloy naming magtiwala sa iyo kahit sa madilim na bahagi ng aming mga karanasan sa buhay. Sa iyo kami nakatagpo, Panginoon, ng pag-asa, lakas at liwanag. Ikaw na makapangyarihan sa lahat ay kaya at handang pagalingin ang mga wasak naming puso at gamutin ang aming mga nasugatang damdamin. Panginoon, sa oras na ito, akin pong ipinapakiusap ang mga kaibigan naming may mga pasanin sa kanilang buhay. Alam niyo po ang kanilang kalagayan, dakilang Diyos. Anumang tindi ng karanasan na kanilang pinagdaraanan ngayon, ang kagalingan at kaaliwan ay manggagaling sa iyo, Panginoon.
bigyan mo sila ng pag-asa. Ipagkaloob sa kanila ang matibay na pananampalatayang kayang manghawak kahit sa panahon na mahirap. Panginoon, hinihiling namin ang paggabay ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay sa buong maghapong ito. Ito po ang aking hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ilang minuto nating pagbubulay sa salita ng ating Panginoong Diyos sa pagbabasa ng Kanya pong mga salita at sa pananalangin. Patuloy ko rin pong ini-offer ang ilan pang mga kopya ng atin pong aklat na Pag-asa para sa panahong maligalig. Ito po ay makakatulong sa atin na manavigate ang mahirap na buhay natin sa sanlibutan ito sa pagsunod natin sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay sinusubok. Mapapasa inyo ang aklat na ito kung kayo po ay magko-comment dyan sa comment section ng atin pong page at sa YouTube channel. Ilagay nyo lang po ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers at kayo po ay aming padadalhan. Ito po ay free. Ganon din po sa atin namang mga nakikinig sa radyo, ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong i-text o tawagan 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-944-7891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig dito sa ating impilan, AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.